As requested mga kabayan, bakit daw hindi isama yung Lana sa promo? Sama ko na to. Minus 1,000 pesos ngayon to, itong Lana. Extend ko to hanggang May 5. Ang available lang nito ay 10 pieces yata. So paunahan na lang sa 10 pieces. Again, minus 1,000 pesos to ngayon. Yung habak naman, minus 800 pesos. Hanggang May 5 yung promo natin mga kabayan. Habol na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Paeng. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Minsan sa buhay natin, nakakagawa tayo ng mga desisyon na kadalasan ay nagiging sanhi ng kapamakan. Ang mga desisyong ito ang nagiging dahilan ng malaking pagbabago, hindi lang sa ating sarili, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa atin. Ito ang naging karanasan ng ating tampok na karakter sa kwentong ito. Nasa edad 22 itong si Paeng at kasalukuyang nagtatrabaho sa Maynila. Tubong Iloilo ang binata. Kasama nito ang kasintahan na itago na lang natin sa pangalang Tricia. Tubong Masbate naman ang dalaga. Nagkakilala ang mga ito sa trabaho. Isang sales lady sa sikat na mall sa Iloilo itong si Tricia. Samantalang si Paeng naman, nagtatrabaho bilang gwardya sa gusali. Maraming nakakakilala sa dalaga dahil bukod sa maganda ay napakabait nito. Isa na dito ang malapit na kaibigan ni Paeng na itago naman natin sa pangalang Meli. Dahil sa maraming nakakakilala, hindi rin may iwasan ang usap-usapan tungkol kay Tricia. Kadalasan sa mga ito ay panghuhusga na wala namang basihan. Chismis ika nga. Dahil sa pinagmulan nitong probinsya, kumalat ang usapan na aswang si Tricia, bagay na tinatawanan lang ni Paeng. Pero ang totoo, wala itong alam tungkol sa pamilya ng kasintahan. Masayang nagsama ang dalawa at kalaunan, nagpa siyang magpakasal. Inaya ng dalaga si Paeng na sumama sa kanilang probinsya upang makilala ang mga magulang nito. Pumayag naman si Paeng. Kagad itong nagpaalam sa ahensya para magbakasyon. Lingid sa kaalaman ng binata na may nag-aantay sa kanyang sorpresa. Mahal, pangungunahan na kita. Strikto ang tatay ko pagdating sa mga bagay-bagay, lalo na sa pananamit. Wika ni Tricia. Huwag kang mag-alala, mahal. Nakita mo naman ako manamit, di ba? Hindi ka mapapaya sa mga magulang mo. Tugon ni Paeng. Nang mga oras na yon, kasama nila ang malapit na kaibigan ni Paeng na si Meli. Nakikinig lang ito sa usapan ng dalawa. Ngunit nang maiatid ni Paeng ang kasintahan, kinausap ni Meli ang kaibigan. Sigurado ko ba talaga napapakasalan mo si Tricia, pre? Hindi naman sa sinisira ko yung diskarte mo, ha? Pero marami kasi kung nalaman tungkol sa kanya. Hindi mo ba napapansin karamihan sa mga kasama niyang lumuwas dito sa Iloilo, umiiwas sa kanya? Wika ni Meli, kaibigan ni Paeng na tibo. Alam mo pare, sinabi na din sa akin ni Tricia ang dahilan eh. Naniniwala ako sa kanya. Kahit naman kabarangay niya yung mga yun, hindi nila lubusang kakilala yung kasintahan ko. Kaya huwag kang makinig sa kanila, pre. Kung meron man nakakakilala kay Tricia, ako yun. Ba naman yan, oh. Akala ko ba partners tayo? Bakit parang nilalaglag mo yata ako? Tugon ni Paeng. Yun nga, pre, partners tayo. Kaya nga nag-aalala ako sa'yo eh. Batay sa mga narinig ko, talagang seryosong sekreto yung tinatago niyang kasintahan mo. Muling wika ni Meli. Seryosong sekreto?
O sige nga pre, sabihin mo sa akin kung ano yun. Tugon ni Paeng. Ang sabi, anak daw ng kilalang mangkukulam at aswang yan si Tricia. Doon sa lugar nila ha. Marami nang napatay yung nanay niya. Tapos yung tatay niya naman, ilang beses ang nahuling nagnakaw ng mga hayop. Kinakain yung lamang loob. Tumawa ng malakas si Paeng. Hinampas si Melly sa balikat sabay wika ng ayos pare ah. Aswang at mangkukulam yung magulang na Tricia. Ayos ka din ah. Nako pre, tigil-tigilan mo ako sa pagsama mo sa mga tropa mo ah. Hindi maganda yung naidudulot sa'yo eh. Tugon ni Paeng. Basta pare, wag mo kong sisisihin ha. Binalaan kita. Sige na nga, mauuna na ako. Wika ni Melly. Hindi na pinansin pa ni Paeng ang mga sinabi ng kaibigan. Pinayagan itong magbakasyon ng 1 linggo. Naganda ang magkasintahan upang lumuwas ng Masbate. Mahala yung sinabi ko sa'yo, tandaan mo. Mabait naman si nanay eh. Pero basta sumunod ka na lang. Wika ni Tricia. Napangiti na lang ang binata pero ang totoo, hindi nawawala sa isip nito ang sinabi ni Melly. Mahaba ang naging biyahe ng dalawa dahil kinakailangan pa nilang tumawid ng dagat bago marating ang Masbate. Hapon na nang dumating sina Paeng sa mismong baryo nila Tricia. Pagbaba ng tricycle, pinagtitinginan ng mga tao ang binata. Hindi ito naging komportable sa sitwasyon dahil sa masakit ng tingin ng mga tao. Ang ilan dito ay sumunod pa sa kanila habang naglalakad papasok sa bakuran ng dalaga. Pagkarating sa mismong pintuan, kakaibang amoy ang sumalubong kay Paeng. Pasimple itong nagtakip ng ilong dahil talagang nakakasulasok ang amoy na iyon. Anong problema mahal? Bakit napatakip ka ata ng ilong? Tanong ni Tricia. Wala naman. Kaya pinupunasan ko. Dahil siguro to sa alikabok kanina. Pagdadaylan ni Paeng. Maya-maya ay sinalubong sila ng isang matandang babae. Niyakap nito ang dalaga habang nakatingin ng pailalim kay Paeng. Nay, siya nga po pala yung sinasabi kong papakasalan ko. Paeng, nanay ko. Wika ng dalaga. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? Tugon ng binata habang inaabot ang kamay ng matanda upang magmano. Magandang araw din sa iyo, iho. Kawaan ka ng Diyos. Wika ng matanda. Ngunit ramdam ni Paeng na hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng nanay ni Tricia. Sandali lang mahal ha, mamaya darating na din si tatay. May kinuha lang silang baboy sa kabilang baryo. Matador kasi siya sa palengke. Wika ni Tricia. Naupo naman ang dalawa sa sala. Habang nag-uusap, narinig nila ang tawanan ng mga kalalakihan mula sa labas ng bahay. Inayang lumabas ng dalaga si Paeng. Nakita nila ang isang matipunong lalaki. May pasang baboy ramo. Napag-alaman ng binata na ito ang ama ng kasintahan. O Tricia anak, dumating na pala kayo? Ito na ba yung kasintahan mo? Maligayang pagdating iyo. Tamang-tama ang dating mo para sa kapistahan. Anak, siguraduhin mong makakakain ng maayos tong bisita mo ha. Ang kwarto malapit sa kusina ang gamitin nyo. Kasi hindi masyadong maingay dun. Wika ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Mang Naldo. Huwag kang mag-alala tay. Sisiguraduhin ko pong busog tong kasintahan ko.
Sige po, ituloy niyo na po yung ginagawa niyo. Pupunta lang kami sa bahay nila Donna. Tugon ng dalaga. Habang nasa daan, pinaliwanag ni Trisha ang lahat tungkol sa kanilang baryo. Napag-alaman ni Paeng na halos lahat ng naroon ay mga kamag-anak ng kasintahan. Nako, pag gumawa pala ako ng kalokohan dito, hindi ako makakalabas ng buhay. Wika ng binata. Tumawa ng malakas ang kasintahan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang tahanan ng pinsan ni Trisha. Nakangiting sinalubong ng mga ito ang dalawa. Masayang nakipagkwentuhan sina Paeng sa mga ito. Ngunit pansin ng binata ang kakaibang kinikilos ng pinsang lalaki ng kasintahan. Maya-maya ay nagpaalam si Trisha na sasama ng pinsan sa silid dahil may ipapakita itong damit. Ang tanging naiwan lang ay ang lalaking pinsan na ang pangalan ay Mulong. Lumilingon ito sa paligid na tila sinisiguradong walang makakarinig sa kanya. Matapos ay lumapit si Mulong kay Paeng at nagsalita. Kung ako sa'yo, tatakbo na ako habang may oras ka pa. Paglubog ng araw, hindi ka na makakalabas sa baryong to. Saktong pagkatapos itong magsalita, lumabas ang dalawa sa kwarto ng pinsan. Dali-dali nang umalis si Mulong. Oy Mulong, saan ka pupunta? Anong ibig sabihin nun? Sinubukan pa itong pigilan ni Paeng, ngunit wala na siyang nagawa. Bakit mahal? Anong sinabi ni Mulong? Tanong ng dalaga. Wala naman, ang sabi niya. Tumakas daw ako habang may panahon pa ako. Mamaya daw paglubog ng araw, mahihirapan na daw akong lumabas sa baryo. Tugon ng binata. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Trisha. Tumawa ng pilit. Yun ba? Huwag mo nang pansinin yun. Alam mo kasi may diferensya sa utak si Mulong eh. Dati siyang sundalo. Kakauwi niya lang galing sa destino. Natanggal sa serbisyo. Hindi niya matanggap na nakapatay siya ng tao eh. Nakaapekto sa pag-iisip niya yun. Kwento ng dalaga. Ngunit tila hindi kumbinsido ang binata sa storyang iyon. Hahanapin pa sana nito si Mulong. Ngunit nagulat ang binata dahil sumisigaw na ito sa labas ng tahanan habang ginugulpe ng isa pang lalaki. Dali-daling lumabas si Paeng. Kagad namang sinundan si Trisha. Inawat nito ang lalaking gumugulpe kay Mulong. Pare, pasensya na ha. Pero anong problema? Bakit mo naman binubugbog to? Tanong ni Paeng habang itinatayo si Mulong. Huwag kang makialam dito. Usapang pamilya to. Wika ng lalaki. Oo nga naman mahal. Pabayaan mo si Manong Abin na disiplinahin si Mulong. May ginawa kasi siyang mali eh. Wika ni Trisha. Pero Trisha, sa tingin mo ba makatao ang pagbubugbog sa isang taong may diferensya sa utak? Pasensya na uli ah. Pero hindi kasi yan ang prinsipyo ko sa buhay. Kung yan ang sa tingin mong tama, pues para sa akin, mali ang ginagawa dito kay Mulong. Wika ni Paeng. Sabay hila kay Mulong palayo sa lugar. Tinatawag pa ito ni Trisha, ngunit hindi lumingon ang binata. Baka magalit si Trisha at mag-away kayo. Wika ni Mulong. Ayos lang. Galit din naman ako sa kanya eh. Kukunin ko na nga yung mga gamit ko. Babalik na lang ako sa Iloilo. Tugon ni Paeng. Talaga? Halika na, sasamahan na kita. Ayoko na din dito. Gusto kong sumama sa'yo. Bakit ba?
Palagi ka ba nilang binubugbog dito? Oo. Kaunting pagkakamali lang, binubugbog ako ni Manong Abin. Pag-uusap ng dalawa. Itinaas ni Mulong ang kanyang damit at tumalikod dito sa binata. Nanlaki ang mga mata ni Paeng nang makita ang magkakapatong nalatay nito. Bakit naman kasi hindi ka lumaban? Hindi ba dati kang sundalo? Tanong ni Paeng. Ayoko, no? Natatakot ako. Pagtutulungan nila ako dito at kakainin. Lalong nagulat ang binata sa sinabi nito. Alam ni Paeng na may diferensya sa pag-iisip si Mulong. Ngunit may parte sa kanyang pagkatao na tila sinasabi ang katotohanan. Ano naman yung sinabi mo kanina? Bakit kailangan kong umalis bago lumubog yung araw? Muling tanong ni Paeng. Basta umalis ka na dito. Umalis na tayo dito. Isama mo na ako. Wika ni Mulong. Dali-daling umalis ang dalawa. Pagdating sa tahanan ni Trisha, kagad nitong kinuha ang bag. Nagpaalam ito sa ama at ina ng dalaga na uuwi ng Iloilo. Ngunit hinarangan ito ni Mang Naldo. Hindi ka pwedeng umalis dahil malulungkot kaming lahat. At isa pa, para sa iyo ang handang ito. Bakit ka naman naalis? Tanong ni Mang Naldo. Napatras si Paeng papasok ng bahay. Ngunit biglang tinulak ni Paeng si Mang Naldo. Bilisan mo! Tumakbo ka na! Kailangan mong makalis dito! Halika na! Sumama ka na sa akin! Umalis na tayo dito! Unti-unting napapagtanto ng binata ang panganib na kinakarap sa lugar na yon. Lalo pa nang makita ang itak na hawak ng ilang kalalakian. Wala nang oras, pipigilan ko sila. Kailangan mong makalayo sa lugar na ito. Kung magagawa mong makatakas, pumunta ka sa gawing yon ng kabundukan. Antayin mo ako sa tore ng lumang simbahan at huwag kang aalis. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis. Ngayon kung handa ka na, pag sinabi kong takbo, takbo! Wika ni Mulong. Sabay bigay nito ng hudyat ng mabilis na tumakbo ang binata. Muli niyang nakita ang kasintahan. Sinubukan siyang harangan ng dalaga ngunit itinulak niya ito. Hindi na lumingon pa ang binata. Tinahak nito ang direksyong itinuro ni Mulong. Pagdating sa nasabing lugar, nakita nito ang isang lumang tore ng simbahan. Pumasok si Paeng. Kinapa ang baril sa kanyang bag. Mabuti na lang dala ko to. Salamat sa Diyos nakaalis na ako sa lugar na yon. Panginoon, kayo na pong bahala kay Mulong. Naway makaligtas siya doon sa lugar. Wika ni Paeng sa sarili. Palubog na ang araw ng mga oras na yun. Unti-unti nang nag-iingay ang mga nilalang na nasa gubat. Ilang sandali pa ay tuluyan ng dumilim. Nagtago si Paeng sa ilalim ng isang malaking tipak ng semento habang pinakikiramdaman ang paligid. Dahil sa sobrang pagod, hindi na malaya ni Paeng na nakatulog siya sa pinagtataguan. Nagising na lang ito nang marinig ang mga kaluskos at ingay ng mga tao sa paligid. Bagyang dumungaw ang binata. Nakita ang ilang kalalakiyang may hawak ng itak. Kasama ng mga ito ang ama ng kasintahan. Hanapin niyo siya at siguraduhin hindi na makakawala. Masasayang ang gabing ito kung hindi natin siya mauhuli. Kapag nakita niyo din si Mulong, patayin niyo yung walang silbi na yun. Wika ni Mang Naldo. Marahang nilagyan ni Paeng ng bala ang baril. Kagad siyang naganda. Nakita nito ang isa sa mga kalalakiyang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Inumang ng binata ang baril.
akmang magpapaputok nang biglang may humawak sa kanyang balikat. "Dito, Paeng. Sumunod ka sa akin." Nakahinga ng maluwag ang binata nang malamang dumating si Mulong. Ngunit naawa ito dahil duguan at puro pasa ang kanyang muka. "Anong ginawa nila sa iyo, Mulong? At saka, bakit pumunta ka pa dito? Pareho tayong mamamatay." Wika ni Paeng. "Alam ko, pero kailangan mong makalis dito. Sabihin mo sa otoridad ang nangyari dahil kung hindi, marami pang kagaya mong mapapahamak." Tugon ni Mulong. Ilang sandali pa ay tuluyan silang nakalayo sa lugar. Naupo sandali si Mulong para makapagpahinga. Ginamot ang mga sugat sa pamamagitan ng mga halamang gamot na napulot sa paligid. Pinaliwanag kay Paeng ang katotohanan tungkol sa pamilya ni Trisha. Ayon dito, angkan ng mangilaw ang dalaga. Kabilang siya sa mga ito. Ngunit matagal nang itinakwil ni Mulong ang gawain. Taon-taon pumapatay sila ng tao at pinagsasaluhan. Nauna na ang mga kapatid ni Trisha. Sa pagkakataong ito, siya naman ang kailangan na magdala ng bisita sa baryong iyon upang mapagsaluhan ng kanyang pamilya. Dagdag pa ni Mulong, nagpapanggap lang siya na nasisiraan ng bait para hindi mahalata na nangangalap siya ng sapat na ebidensya ng kanilang mga gawain. Inalabas nito ang kulay itim na plastik. Ayon sa kanya, naglalaman ito ng mga ebidensya patungkol sa kanilang gawain. "Kailangan mong madala to sa kapulisan. Laman niya ng makakapagpatunay na totoo ang mga mangingilaw. Taakin mo ang landas na ito. Makakarating ka sa bayan. Alam mo na ang gagawin pagkarating doon. Mag-iingat ka, kaibigan. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko silang labanan. Dati akong militar at kahit papano tinatabla ng bala ang mga yan." Wika ni Mulong, sabay labas ng baril na nakasuksok sa kanyang bewang. "Kung ganun, gamitin mo rin to. Mag-iingat ka mo." Hindi na ituloy ni Paeng ang sasabihin. May kung sinong sumulpot mula sa likod ng dalawa. "Paeng, hindi ko akalaing iiwanan mo ko dahil sa pamilya ko. Napakawalang kwentang tao mo. Ang dapat sa'yo, mamatay." Wika ng dalaga. Sabay taas ng hawak na itak. Walang pagdadalawang isip itong pinaputokan ni Mulong, dahilan para matunton ng mga kalaban ang kanilang kinaroroonan. "Bilisan mo na, Paeng. Umalis ka na dito. Susubukan ko silang pigilan." Dali-dali namang tumakbo si Paeng palayo. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nang lingunin ito si Mulong, nakikipagbuno na ito sa mga mangingilaw. Nagtago ang binata sa isang puno habang pinapanood na makipagsagupaan si Mulong. Napakabilis nitong kumilos, taliwas sa nakita niya nung hapon na hinahayaan lang ang sariling magulpi. Kahit papano, may nalalaman din si Paeng sa pakikipaglaban, kaya naman hindi ito nagdalawang isip na bumalik sa kinaroroonan ni Paeng. Dinampot nito ang itak na hawak ni Trisha. Akmang lalayo na sana nang biglang hawakan ng dalaga ang kanyang paa. "Hindi kayo mananalo sa mga kapatid ko. Kaya kung ako sa'yo, isuko mo na lang ang sarili mo para matapos na ang lahat ng to." Tinitigan ni Paeng ang dalaga. Imbis na makaramdam ng awa, itinarak nito ang itak sa likod ng dating kasintahan, dahilan para mapasigaw ito. Napahinto sa pakikipaglaban ang lahat, lalong-lalo na si Mang Naldo. Galit na galit ito na makitang pinatay ni Paeng ang kanyang anak. Kaya naman walang pagdadalawang isip nitong sinugod ang binata. Inundayan nito ng taga si Paeng
na mabilis namang naiiwasan. Gumante ng atake ang binata. Tinamaan si Mang Naldo sa kanang balikat dahilan para mabitawan nito ang itak. Sumisigaw ang matanda habang sinasapo ang sugat nito. Ano pang inaantay mo, Paeng? Patayin mo na si Teonaldo! Pagkasabi ni Mulong, biglang tinagpas ng binata ang ulo ni Mang Naldo. Dinampot ito at hinagis sa kinaroroonan ng mga mangingilaw. Panandaliang nabalot ng katahimikan ang mga ito. Biglang nagkagulo habang pinag-aagawan ang ulo ng kanilang pinuno. Ang bawat makahawak nito ay kumakagat na tila sarap na sarap sa kinakain. Halos masuka ang binata sa tagpong iyon. Ilang sandali pa, naglakad ang mga ito papunta sa kinaroroonan nila Paeng at Mulong. Ngunit hindi sila sadya ng mga mangingilaw kung hindi ang bangkay ng dalawa nilang kalahi. Pinagpupunit ng mga ito ang damit ni Tricia. Kanya-kanyang hiwa ng laman mula sa katawan nito. Ganon din ang ginawa nila sa katawan ni Mang Naldo. Habang nasusuka si Paeng sa tanawin, kinuha nila Mulong at Paeng ang pagkakataon upang makalayo sila sa lugar. Pagkarating sa bayan, dali-dali nilang tinungo ang estasyon ng pulis. Ibinigay ang itim na sisidlan mula kay Mulong. Sinabi ni Paeng sa mga pulis ang nangyari. Kagad silang nagsagawa ng plano upang salakayin ang lugar. Maraming salamat sa mga ebidensya nyo. Sa wakas meron na kaming hawak na ebidensya tungkol sa mga mangingilaw. Dumito lang kayo. Kami nang bahala sa kanila. Wika ng pulis. Salamat, Sargento. Pasensya na kung medyo natagalan na. Hindi kasi ako nagkaroon ng pagkakataon na bumaba ng bayan. Maigpit ang pagbabantay nila sa akin. Kahit nagpapanggap ako na nasisiraan ang bait, hindi pa rin umubra. Tugon ni Mulong. Ibinigay nito ang buong detalye kung paanong mapapasok ang lugar. Matapos ang plano, hindi na nagsayang pa ng oras ang kapulisan. Kagad na silang lumakad. Samantalang si Paeng naman, pinaiwan ng mga pulis para sa ilan pang katanungan. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na operatiba ka pala ng kapulisan? Ang buong akala ko talaga sintu-sintu ka eh. Totoo din bang kamag-anak mo yung mga yun? Tanong ng binata habang ginagamot ng mga pulis ang sugat ni Mulong. Oo, mga kamag-anak ko sila. At pasensya ka na kung di ko kagad sinabi. Nagpanggap ako na nasisiraan ng bait at tinanggal sa pagkamilitar. Dahil sa bagay na ito, simula pa lang nung bata ako, hindi ko na gusto ang ginagawa ng mga kaanak ko. Gumawa ako ng paraan para tuluyan ng matapos ang lahat. Pero sakto namang dumating ka. Hanga din ako sa lahat ng loob mo. Sumama ka talaga ha. Aray ko naman, nahandaan naman sa paglagay ng gamot. Nasasaktan din ako. Tugon ni Mulong. Wala eh. Dahil sa pagmamahal. Kaso, mukhang maling babae yata yung inalayan ko eh. Kung hindi mo ako sinabihan, malamang ako na yung handa sa sarili kong kasal. Wika ni Paeng. Nagpapasalamat ito dahil nagawa nilang makaligtas sa kamay ng mga mangingilaw. Kinabukasan, bumalik ang sasakyan ng kapulisan. May isa pang truck na nakasunod dito. Lumabas ang dalawa upang tignan ang laman. Nanlaki ang mga mata ni Paeng dahil lula nito ang mga katawan ng kamag-anak ni Mulong. Inaktuan namin silang nagsasalo-salo. Kinakain nila yung isang lalaking walang ulo at isang babae. Mabuti naman natapos na yung problemang to, no? Mamaya pupunta doon ng militar para linisin ang lugar. Matapos ang ilang katanungan,
Kaagad na ding pinayagang makaalis si Paeng. Umuwi ito ng Iloilo at laking gulat ni Melly nang malamang bumalik mag-isa ang kaibigan. Hindi ako nakinig sa'yo eh. Totoo pala yung mga sinabi mo sa kabayan ni Trisha. Ayun, pinulutan sila ng sariling mga kamag-anak. Sabi ko naman sa'yo eh, pero ayos lang. At least ikaw mismo yung nakapagpatunay. Kaya mag-iingat ka sa susunod. Tugon ni Nelly. At dahil sa kaganapang iyon, nagkaroon ng takot sa babae si Paeng. Hanggang sa tumandang binata na lang ito, hindi niya lubos na nakalimutan na nagkaroon siya ng kasintahan na isang mangingilaw. Ang susunod na kwento ay tungkol kay Ferrer. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ferrer. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Palawan. Nang mga panahong ito, naninirahan sa isang isla ng Palawan itong si Ferrer. Ang pangunahing hanap buhay ay pagtatanim ng seaweed sa karagatan. Paminsan ay nangingisda ito o hindi kaya nakikibilad ng inaning seaweed sa mga kababaryo. Mahirap ang pamumuhay sa lugar. Kaya naman lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinapatos ng binata. Maging ang pagbabangka ng mga turista sa lugar ay pinapasok nito para lamang may ipakain sa mga kapatid. Panganay sa 5 magkakapatid itong si Ferrer. Iniwan ng mga magulang. Kaya napilitan nitong itaguyod ang mga nakababatang kapatid. Dahil desperadong magkapera, hindi nito alintana ang hirap ng trabaho. Kaya naman nagkaroon siya ng hindi malilimutang karanasan. Isang hapon, habang nagpapagpag ng mga lubid na pagtataniman ng seaweeds, may mga kalalakihang lumapit sa kanya. Sa bihis ng mga ito, napagtanto ng binatang turista sila. Kasama ng grupo ang kapitan ng kanilang baryo. Kinausap nito ang binata. Kailangan nila na maghahatid doon sa kumpol. May mga sasadyain silang tao doon. Maaari mo ba silang ibangka? Magbabayad sila ng kahit magkano, Ferrer. Papayag ka ba? Tanong ni Kapitan Bitong. Doon lang po ba yung punta nila? Malaking halaga yung ibabayad nila kung sakali ah. Pero sige, ibabangka ko sila pero wag lang nila akong ipapasok sa bulsa nila ah. Kilala mo ko, Kap. Tugon ni Ferrer. Alam ko, siguro naman hindi ka lolokohin ng mga yan. Payag ka na ha. Yung bangka ko na lang ang gamitin mo para mas malaki. Wika ng kapitan. Kaunting pagpapaliwanag sa karakter. Kilala si Ferrer bilang sanggano sa lugar. Ilang turista na ang ginulpi nito dahil sa panloloko. Hindi lang sa kanya, maging sa ilang kasamahang nagbabangka. Isa rin sa tanod ng kanilang baryo itong si Ferrer. O sige, papayag ako. Anong oras daw ang alis nila? Bukas hindi ba? Hindi bukas, Ferrer. Ngayong gabi. Tugon ng kapitan at napainto ang binata sa ginagawa. Tumingin sa mga turista. Hoy kayo dyan, nasisirahan ba kayo ng ulo? Alam nyo ba kung anong meron dun sa kumpol? Walang sumagot sa mga ito. Napailing na lang si Ferrer. Binaling nito ang tingin sa kapitan. Tinanong kung sinabi ba nito ang tungkol sa isla na tinatawag nilang kumpol. Ayon naman sa kapitan, binilinan niya ang mga turista na mag-iingat. Sa mga hindi nakakaalam, ang islang tinatawag ng kumpol ay hindi talaga totoong pulo. Ito ay pangkat ng mga kabayan
na itinayo sa gitna ng laot ng ilan sa sinaunang naninirahan sa probinsya. Sinasabi ding mula sila sa Karatig Pulo na sakop ng bansang Malaysia na piniling dito manirahan sa bansa. Walang sino man ang pumunta sa lugar dahil may sarili silang batas na sinusunod. Nakikipagkalakalan ang mga nakatira dito sa pamamagitan ng pagbabarter o palitan ng produkto. Hindi rin kumikilala ng salapi ang mga ito. Ayon sa mga nakapunta, mahigpit na ipinagbabawal ang tumingin sa mga mata ng kinikilala nilang pinuno. Isang bagay pa ang kinatakot ng mga tao sa lugar na yun. Ang usap-usapang kumakain ng tao ang mga nakatira sa kumpol. Habang hinahanda ng binata ang bangka, ikinakarga din ng mga turista ang kanilang mga kagamitan. Aksidenteng nabuksan ang isa sa mga kahon. Nakita ni Ferrer, ang laman ng kahon ay mga baril. Bigla nitong hinila ang damit ng isa sa mga naghahakot ng kagamitan. Anong ibig sabihin nito? Bakit may dala kayong baril? Tanong ni Ferrer. Huwag nang puro tanong. Ihatid mo na lang kami dun. Dahil babayaran naman namin yung serbisyo mo. Wika ng isa sa mga kalalakian. Hindi na nakapagsalita si Ferrer. Kagad na nitong tinulak ang bangka papunta sa laot. Nang makasakay na ang lahat, mabilis na pinatakbo ng binata. Nang malapit na sila sa kumpol, sinabihan ng isa sa mga kalalakian ang binatang patayin ng makina ng bangka. Sumunod lang sa utos ng mga lalaki. Ngunit sa isip-isip nito, sa oras na magkamali ay sisiguraduhin niyang mananagot ang mga ito. Pagdikit ng ulo ng bangka, kagad namang bumaba ang mga kalalakian kasama ang dala nilang mga kagamitan. Inilayo ni Ferrer ang bangka. Nagpa siyang umidlip habang inaantay ang pagbabalik ng pangkat. At habang nagpapalutang-lutang ito sa karagatan, biglang nakarinig ng sigawan ang binata. Kasunod nito ay mga putok ng baril. Umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran ang malakas na pagsabog. Dali-daling pinatakbo paikot ng kumpol ang bangka upang makita kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nitong pinagpapapatay ng mga kalalakihan ang nakatira doon. Halos maiyak sa galit si Ferrer ng mga sandaling iyon dahil alam nitong mabuting mga tao ang nakatira sa lugar. Hindi na inantay pa ng binatang makabalik sa bangka ang mga pasahero. Dali-dali nitong pinaandar ang bangka papunta sa dalampasigan. Sinugod sa tahanan ang kapitan. Laking gulat nito nang biglang sipain ni Ferrer ang pintuan. Saktong nagbibilang ito ng perang nakalagay sa bag. Nanlaki ang mga mata ni Ferrer dahil alam niyang ito ang kabayarang tinanggap ng kapitan upang dalhin ang mga kalalakihan sa kumpol. Walang ya ka talaga, Kapitan Bitong. Paano mong naatim ang ganitong gawain? Nakakatawa ka pa. Alam mong may taong napahamak sa ginagawa mo. Wika ng binata habang hinahatak ang kwelyo ng damit ng kapitan. Huwag kang magmalinis, Ferrer. Tumanggap ka din ng ibinayad nila, kaya kasama ka dito sa ayaw at sa gusto mo. Tugon ng kapitan. Dali-daling kinuha ng binata ang pera sa kanyang bulsa. Sinampal sa kapitan. Ito? Sa'yo na to. Lunukin sana ng konsensya mo ang mga ginawa mo. Tugon ni Ferrer, sabay tulak sa kapitan. Alam nitong malalagay sa kapamakan ang kanilang baryo dahil sa sumpang dala ng mga katutubong nakatira doon. Kinabukasan, naghahandang pumasok sa paaralan ang mga kapatid ni Ferrer.
Nakapila ang mga ito para humingi ng baon. Ngunit hindi nakapagbigay ang binata dahil wala itong pera. Pasensya na kayo ha. Wala akong pera ngayon eh. Huwag na muna kayong pumasok. Wika ng binata. Nalungkot ang mga ito at nadurog ang puso ni Ferrer dahil gustong-gusto ng mga kapatid na mag-aral. Medyo malayo din ang paaralan mula sa kanilang tahanan kaya kailangan pa ng mga ito na mamasahe. Ngunit naunawaan din ng mga ito ang kanilang kalagayan. Magpagpag na lang po tayo ng lubid kuya. Para po may gawin tayo. Wika ng kapatid nitong si Biboy. Habang nagtatrabaho, napansin ni Ferrer ang bangka ng mga militar papunta sa nasirang mga bahay sa kumpol. Biglang sumikip ang dibdib ng binata nang maalala ang kalunos-lunos na sinapit ng mga taga roon. Inakala ng binatang tapos na ang kaguluhan. Kaso nga lang isang madaling araw, habang nanlalambat, nakita nito ang malalaking nilalang lumalangoy sa tabi ng kanyang bangka. Inakala nitong lumba-lumba ang mga yun, pero nang makalapit ito sa kanya, naaninag ni Ferrer ang figuran ng mga taong lumalangoy. Dali-daling binitawan ng binata ang lambat. Sinimulang paandarin ng bangka. Ngunit huli na ito dahil nakasampa na ang isa sa mga nilalang. Hindi nakakilos si Ferrer ng mga sandaling iyon. Isang aswang dagat ang nakasampa sa kanyang bangka. Ikaw ang dahilan kung bakit nakarating ang mga bandidong yon sa kumpol. Ngayon, tignan mo ang nangyari. Halos maubos kami. Hindi mo na naisip ang kabutihang ginawa namin para sa inyo. Nagawa niyo pa kaming ipahamak. Wika ng aswang. Hindi ko alam na gano'n ang gagawin nila. Dinala ko sila sa kumpol dahil kailangan ko ng pera para mabuhay ang mga kapatid ko. Tugon ni Ferrer. Kayong mga tao, wala nang mahalaga sa inyo kung hindi ang salapi. Dahil sa ginawa mo, mawawala sa iyo ang lahat. Muling wika ng aswang sabay talon sa tubig. Nakaramdam ng kakaibang takot si Ferrer. Pagkarating sa tahanan, nakahinga ito ng maluwag dahil tahimik na natutulog ang kanyang mga kapatid. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, pagsikat ng araw ay siya ding oras ng pag-epekto ng sumpa ng aswang. Biboy, gisingin mo na yung mga kapatid mo. Tatanghaliin kayo sa eskwela. Wika ng binata habang naghahanda ng pagkain ng mga kapatid. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas. Wala pa ring bumabangon sa mga ito. Kaya nagpa siya ang binatang umakyat para gisingin ang mga kapatid. Halos pagsukluban ng langit at lupa si Ferrer. Nang mahawakan si Biboy, malamig na ang katawan nito. Tinignan pa ang ibang kapatid. Lahat sila ay wala ng buhay. Paulit-ulit siyang sumigaw. Hinagis ang lahat ng mahahawakang gamit sa tahanan, dahilan para maalarma ang mga kapatid. Tumawag ng pulis. Nadatna ng mga otoridad ang binatang nakaupo sa atangan habang kalong-kalong ang bunsong kapatid. Noy, anong nangyari dito? Wala na po. Wala na po yung mga kapatid ko, sir. Pinatay po sila. Tugon ni Ferrer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang binata pa ang napagbintangan na may gawa noon. Hindi rin ito nakapagpaliwanag dahil maging siya, hindi makapaniwalang magkakatotoo ang sumpa ng Magindara. Dahil sa pangyayari,
Nakulong si Ferrer at habang naroon, lalong lumala ang kamalasang nararanasan. Pinagdiskitaan siya ng ilang preso. Isang matanda lang ang naging kakampi nito na ang pangalan ay Mang Mako. Aba, puno na naman ang pasayang mukha mo. Napaaway ka na naman ano? Wika ni Mang Mako. Wala naman po ako magagawa, Manong eh. Alangan namang hayaan ko silang apihin ako. Tugon ni Ferrer. Ay nako Ferrer, bakit kasi hindi mo na lang tanggapin ang pamana ko sa'yo? Alam mo, wala namang mawawala eh. Madadagdagan ka pa nga. At isa pa, siguradong kakailanganin mo ito sa oras na makalaya ka. Muling wika ng matanda. Pasensya na po, Manong. Pero hindi po talaga ako naniniwala sa mga ganyan eh. Wika ng binata. Bigla namang natawa si Mang Dako sa sinabi nito. Ayon sa kwento mo, aswang ang nagbigay ng sumpa sa buhay mo. Bakit hindi ka naniniwala sa mga agimat? Magkakaugnay sila, Ferrer. Maniwala ka sa akin. At habang hindi pa nahuhuli ang lahat, tanggapin mo ang ibinigay ko sa'yo. Tugon ng matanda. Simula nang mailipat ito ng kulungan, naging malapit na kaibigan nito si Mang Dako. Lagi silang nag-uusap hanggang sa magkapalagayan ng loob. Kwento ni Ferrer ang kanyang buhay. Ganon din ang ginawa ng matanda. Manong, bakit po ba ako yung napili nyo? Alam nyo namang sanggano ko, di ba? Oo, sanggano ka. Pero sa tamang paraan mo ito magagamit. Ito ang dahilan kung bakit kita napili. Kaya huwag ka nang mag-inarte. Tanggapin mo na ito. Isa pa, wala din ako mapagpapasahan ng lahat ng nalalaman ko. Wala akong tiwala sa mga taong nandito. Ipaliwanag nyo po muna sa akin. Kapag tinanggap ko po yung pamana nyo, ano po bang mangyayari? Di makakapagpahinga na ako sa wakas. Alam mo bata, wala nang pag-asang makalaya ko dito. 100 taon, yan ang sintensya sa isang commander ng rebelde. Kaya hindi ko na maitatama ang lahat ng maling nagawa ko noon. Pero ikaw, may mga bagay ka pang kailangang asikasuin at malaki ang pagkakataon mong makalabas sa lugar na ito. Wika ng matanda. Napaisip si Ferrer sa sinabi nito. Kalaunan na pagpasyang tanggapin ang alok ng matanda. Isa-isang itinuro ni Mang Mako ang nalalaman sa binata hanggang sa tuluyan niya itong magamay. Ipinamana ng matanda ang medalyon nito, maging ang mga libreta. Nang matapos ang pagsasanay ng binata, tuluyang namaalam si Mang Mako. Dahil sa taglay na kakayahan, nagawang makuha ni Ferrer ang respeto ng mga kasamang preso hanggang sa dumating ang araw ng kanyang paglaya. Dali-dali itong bumalik sa kanilang lugar. Isinagawa ang kanyang planong pagganti sa mga magindara na nagbigay ng sumpa sa kanyang pamilya. Ngunit hindi nito inasahang wala na ang mga aswang sa lugar. Maging ang kumpol. Nagmistulang tumpok ng basura na lang sa gitna ng karagatan. Hindi alam ng binata ang gagawin. Lalo itong nalugmok sa galit at kalungkutan. Napagtanto nito, mag-isa na lamang siyang lalakad sa mundo. Sa tagal ng panahong nawala siya sa kanilang baryo, may ibang tao nang kumuha ng kinakatayuan ng kanilang tahanan. Walang nagawa si Ferrer kung hindi magpagala-gala sa lugar. Natutulog sa mga waiting shed kung saan man ito abuti ng dilim. Nagpatuloy sa ganong sitwasyon ang buhay ng binata hanggang sa makilala nito ang negosyante
na itago na lang natin sa pangalang Fahad. Isang Muslim. Mula ito sa kapuluan ng Mindanao. Binigyan nito ng trabaho ang binata. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ferrer na si Fahad pala ang magiging daan para makita niya ang matagal na hinahanap. Isang hapon habang nag-aayos ng bote ng soft drinks, isang pangkat ng kalalakihan ang pumasok sa kanilang pinagtatrabahuan. Tahimik ang mga itong nakaupo sa isang sulok. Wala ni isa sa mga kasama ni Ferrer ang nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa mga ito dahil kilala ang pangkat na yon sa lugar. Nagulat ang lahat nang biglang basagin ng isa sa mga kalalakihan ang bote ng soft drinks, bagay na nakapagpainit ng ulo ni Ferrer. Maraan itong tumayo, dumampot ng walis at pangdakot para pulutin ang mga basag na bote. Nakatitig sa kanya ang mga kalalakihan. Nang makalapit siya ng husto, walang sabi-sabi, sinuntok ng isa sa mga ito ang binata. Napapikit si Fahad dahil inakala nitong bubulagta sa sahig si Ferrer. Ngunit laking gulat ng mga taong naroon dahil pagtingin nila sa binata, hawak-hawak nito ang kamay ng lalaki. Unti-unting napapaluhod habang namimilipit sa sakit. Sandali lang ako nawala dito ah. Naghahari-harian na kayo. Ang lalakas ng loob nyo. Wika ni Ferrer. Pakiusap, bitawan mo yung kamay ko. Pasensya na, hindi na namin uulitin. Tugon ng lalaki. Sa tingin mo, ganun lang kadali yung lahat. Matapos mo kung pakitaan ng abilidad mo. Nakakala mo kung sino kayo, no? Kailangan mo yatang makilala kung sino yung kausap mo. Muling wika ng binata. Nanlaki mga mata ng lalaki dahil namukha niya ito. Nang hawiin ni Ferrer ang mahaba niyang buhok. Ferrer, buhay ka pa pala? Pakiusap, bitawan mo ko. Ayoko madamay sa sumpa ng kamalasan mo sa buhay. Lalong nag-init ang ulo ng binata. Walang awa niyang pinagsusuntok ang lalaki hanggang sa hindi na ito makilala. Nagsipagtakbuhan naman ang mga kasama nito nang mawalan ng malay ang lalaki. Itinapon niya ito sa labas ng kainan. Yan ang bagay sa inyo. Masyado kayo naghahari-harian dito. Wika ng binata. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Fahad. Ikinagulat ng binata ang sumunod na sinabi nito. Ikaw nga ba talaga yan, Ferrer? Ang kaibigan ng aming mga magulang. Matagal kitang hinanap. Nagpapasalamat ako. Tadhana mismo nagdala sa'yo. Manong, sandali nga. Kinikilabutan ako sa sinasabi mo eh. Ano bang ibig mong sabihin? Naalala mo ba ang Isla Kumpol? Isa ang mga magulang ko sa namatay. Oh, Ferrer, isa akong Magindara. Ako din ang sumampa sa bangka mo para ibigay ang sumpa sa mga kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ni Ferrer. Hindi niya namalayang sakal-sakal niya na si Fahad. Alam mo ba kung paano mong sinira ang buhay ko? Alam mo ba kung paano mong inalisan ng karapatang mabuhay ang mga kapatid ko? Hindi, di ba? Bakit nyo nga naman iintindihin yun? Hindi naman kayo yung namatay. Wika ni Ferrer. Patawarin mo sana ako, Ferrer. Nabulagan din ako ng galit. Hindi ko ay nakalang magagawa ko yon. Alam kong mabuting tao ka sa aming mga taga-Kumpol. Ngunit ito pa ang igaganti namin sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Patawad.
Maibabalik ba ng hinihingi mong kapatawaran ang nawalang buhay na mga kapatid ko? Pero ganun pa man, huli na ang lahat. Kahit patayin pa kita, alam kong wala na ako magagawa. Yung mga kalalakiang ibinangka ko papunta sa kumpol, sabihin mo sa akin, anong ginawa nila? Kinuha nila ang lahat ng mga ari-arian namin. Pinagpapapatay ang mga nakakatanda kasama ang mga magulang ko. Pero nagawa ko makatalon sa tubig kaya nasalba ko ang sarili at ilan sa mga ari-arian namin. Nakatakas sa mga kalalakiang iyon, Ferrer, at alam ko kung saan sila matatagpuan. Tugon ni Fahad. At ayon pa dito, kilalang pirata ang mga kalalakiang iyon. Natunugan nilang maraming ginto sa kumpol, kaya nila ito pinasok. Mapapatawad lang kita. Sa oras na maputol ko ang ugat ng lahat ng ito, samahan mo ko kung nasaan sila. Huwag kang mag-alala. Yun din ang gusto kong gawin. Matapos ang pag-uusap, kagad lumakad si Fahad at Ferrer. Dinala ng Magindara ang binata sa isang maliit na isla na kung saan halos wala nang nakatira. Nakita ng mga ito ang maliliit na kubo. Nakatayo ito sa tabi ng dalampasigan. Ayon kay Fahad, ito na ang magsisilbing lungga ng mga sumalakay sa kumpol. Hindi na nagsayang ng oras ang binata. Dali-dali itong lumapit sa kubo nang mapagtantong ang mga taong nasa loob. Sinipa niya ang pintuan. Pinagsusuntok ang sinumang makasalubong. Tumambad sa binata ang pamilyar na muka. Isa sa mga pasahero niya nung gabing nangyari ang insidente. Walang iba kung hindi si Baldo. Walang pagdadalawang isip niyang sinugod ito. Walang tigil na ginulpe. Samantalang si Fahad naman, pinagpapapatay ang mga kasama nito. Napasigaw ang mga kalalakihan dahil sa takot, lalo na nang magbagong anyo si Fahad. Isang malaking nilalang na may katawan na tao. Ang balat nito ay nababalot ng itim at napakatigas na kaliskis. Mahaba ang pangil, nanlilisik ang pulang mga mata. Ikaw yung bangkerong inarkila namin. Walang iya ka? Buhay ka pa pala? Wika nito sabay tutok ng baril sa binata. Ngunit hindi pumutok ng kalabitin ng gatilyo. Makailang ulit niya itong kinasa. Kaso nga lang wala pa ring nangyari. Hanggang sa nagpa siya si Ferrer na tapusin na ang buhay nito. Ikinumpas ng binata ang kanyang kamay. Habang nag-uusal ng dasal, unti-unti namang kumikilos ang kamay ni Baldo. Hanggang sa maitutok na nito ang baril sa sarili. Wala kayong kaalam-alam sa mga pinagagawa nyo. At dahil sa kasakiman sa pera, maraming buhay ang nawala. Kaya nararapat lang na buhay nyong maging kapalit. Wika ng binata, sabay tikom ng kanyang kamao. Umalingaw-ngaw sa tahimik na kapaligiran ang malakas na putok. Kasunod nito ang pagbagsak ng wala ng buhay na katawan ni Baldo. Sa wakas, naipagiganti ko din ang aking mga magulang at ibang kalahi. Ferrer, sana mapatawad mo ko sa pagkamatay ng mga kapatid mo. At bilang kabayaran, kunin mo na ang lahat ng kayamanang naitabi ko doon sa kainan. Ikaw na din ang mamahala sa lugar. Tapos na ang misyon ko. Wala na akong dahilan para manatili dito. Wika ni Fahad. Hindi nakapagsalita si Ferrer. Dahil mabilis na tumakbo papunta sa dagat ang nilalang. Kagad siyang naglaho. Bumalik ang binata sa kainan ni Fahad. Hinanap ang sinasabing kayamanan. Nanlaki ang mga mata ng binata nang matagpuan nito ang isang malaking kahon.
na punong-puno ng sinaunang gintong barya. Napangiti ang binata dahil alam niyang ito na ang simula ng totoong pagbabago ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, si Ferrer na ang nagmamay-ari ng pinakamalaking taniman ng seaweed sa Palawan. Siya din ang tumulong sa mga mahihirap na kababaryo upang makapagsimula ng maliit na negosyo. Bagaman walang nakakaalam ng totoong pangyayari, masaya ang mga taong may isang kagaya ni Ferrer ang tumulong sa kanila. Sa kabila ng pait na sinapit nito, hindi nawala ang pagmamahal ni Ferrer sa kanyang mga kababaryo. Paunti-unti, nagawa nitong baguhin ang mga buhay nila. Kung dati ay nag-aalala ang mga ito kung ano ang kakainin nila sa susunod na araw, ngayon masaya silang nagtatrabaho nang hindi kumukulo ang sikmura. Lahat ng ito ay dahil kay Ferrer, ang dating sanggano na nakakuha ng kayamanan ng Magintara.